Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang banal na salitang inyong narinig ay hangos sa Biblia, Aklat ng Juan 1:12. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras mga tugang, eksakto ng 7:38 din pagkaaga. Ang oras na yan, hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Ay, buenos dias mga ka-vlog, ka-tweet, mga ka-Facebook, ibata na ang mga trolls, mga basher. Mga tugang, today is Friday, Biyernes, petsa 24 kan bulan na Oktubre taong 2025. Abay, gising na mga kapatid, kabanat. Digdi na po kita sa programang Radyo Banat, digdi sa Bicol Broadcasting System, BBS 91.9, sa mga talahapita ka sa inyong mga radyo. Mga kabanat, ako si Benji Rivera at your service. Magribalang kita hanggang 7:30 to 9. Sa technical, Boss Ariel Camarotti, Boss Stephen Fabis. At yan, kay balantaan sa tuyang mga Banat Patrol, Banat Brigade.
Di mga mapaabot po kan sa inyong mga text messages. Paki-text lang po kan sa inyong mga comment, reaksyon, mga suggestion. Digdi po sa laong kan programang Radyo Banat 0919-956-4392. Saka sa mga naka-globe po mga kapatid 0906-280-4202. Eskwela to, dito enjoyable. Konting araw Ay, may mga plano na ang mga teacher. dito ng lahat na dal Ano kabali si misis mo? Garo sa public lang ano? school bukol. Ay, naka, igwa po kitang inaapod na ano ka po digdi partner kan deep end wellness break. Yun, wellness break para po sa mga public school teacher. Buhol na nga. School bukol. Mapon po sa October 27 next week, Lunes, di ba? Yes, school. Hanggang ano po ta partner, hanggang ano nga po dyan pare koy, October 31. Kaya lang pare koy is ang mangyayari November 1 is undas. And November 2 is All Saints Day. Di ba? All Souls Day partner. Ay sigurado Talagang babalik po sa tuyang to ang mga teacher, ang dilisyon. ang sa tuyang mga estudyante sa pampublikong paaralan Yes, school. is November partner? 3, yun. Yes, school bukol. Alright, now take it away. Halawing partner ang bakasyon halos ngunyan pong simana mayo na pong eskwela sa pampublikong paaralan. Yes. Para na po magkaigwaman po din mag-unwind ang mga teacher, pati na po ang mga estudyante, mga tugang, Konting aral and maka-recharge. dito ng lahat na dal And mahali po ang stress kan sa tuyang mga minamahal na mga teachers. Yun. Sana all. Yes, school. Sana all, parikoy. Puon October 27 sa Monday. Ay, nako. Medyo si mga daddy, mga mami, sa mga nagpapaklase po sa public school, nako, garo, holiday, yun. 1 week. Yes. Pero actually, dikit ng yung mga driver, yung mga vendor, medyo bad news yan. Terrible dito ibuhok. Bako po na porket mayong eskwela, happy ang iba. Ang iba dyan is, nako, kulang na naman yung masakay sa mga jeep, sa tricycle, di ba? Yes. Makakalibre bang kutang allowance? Makakalibre sa allowance si uncle, si daddy, si mami. Pero yun, iba naman pong mga dabarkans na kakayod, yung mga jeepney driver, mga tricycle driver, yung pong mga vendor na nagtitinda mga tusok-tusok partner. Di ba? Sa happy Kulang yung kita. awa. Sigurado ang mga babongga ang dilisyon. Okay lang yan, basta ang basta yung pong mga minamahal yung mga teacher is maka-unwind. Yun, maka-unwind sila pare koy. Alright, now take Kaya sa Monday, mayo na pong laong sa school. Halawigo niya Halawigo kasi 25 Sabado, 26 Sunday, 27 ako. Lawing ka bakasyon pare koy. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Eskwela to. Oras, mga tugang, eksakto ng 7:47 din pagkaaga.
Baka mapunan mo na si paring Ed Salibat na may ano ba to? May dakop dang bypass operation. May nadakop na pong sarong suspect. Tingtitext ako kasubago. Day ko naman na simot na po ako panigdi sa office. Day ko na po na-reply si paring Ed Saliba. Ano po? Bueno, habang hinahalat na po ang reports kanda sa tuyang mga damarkads, mga tugang, garo dinidma lang po ni Vice Chairman Arnie Fuentebella kan Committee on Appropriations. Yan ang gusto niya yan ang gusto ni Congressman Fuentebella na maaraman. Ako ang Vice Chairman kan Committee on Appropriations. Yun. Dinidmiyan na lang po o mayo pang reaksyon si Congressman Vice Chairman Arnie Fuentebella kan Committee on Appropriation tungkol po sa sinibag ni Congressman or Governor El Rey, ni Gov El Rey, about sa 6.5 billion pesos na flood control dyan po sa partido. Kan nakagi pong aldaw, nagpa-interview siyempre si Chairman, si Vice Chairman, ang chairman niya pala si Zaldico. Hanggang niya po mga tugang, matapos niyang sabihon na may mga kapot na siyang dokumento na may mga katiwalian and anomalya digdi po sa Kapitolyo na naman, sinimbang tulos siya ni Gov El Rey kan nakagi pong aldaw sa Radyo Banat. Kung may katiwalian, magkaso. Kung may nahilig pong medyo anomalya, ireklamo sa ombudsman. May imbestigang ombudsman, di ba? Kaya dahil po napugulan ni Gov El Rey na magsabi. Kung tutuuson nga kung pag-uurulayan sa laman lang dapat ang flood control, dyan po sa partido nagkaigwa po din 6.5 billion na flood control project na kung tutuuson is mayo man pong gaanong problema sa baha ang partido. Bakong arong sa iba pong distrito sa Camarines Sur, ang 2nd District, 3rd and 5th District talagang binabaha. Kita po ang inaapod na catch basin. Pag makusog ang oral sa Albay, ang huruskan tubig padigdi po sa Rinconada, Nabwa, Bato. Dapat is kung ang distrito po, ang 5th District is may problema po sa baha, sana iyo po ang priority hinataon ng dakulang pondo. Iyo ba po ang 3rd District, mga tugang? Kung ang Kalaman, Bahaon, Magaraw, dahil po nakakaagi si mga jeep, haling pong Tinambat, vice versa, haling si Ruma, Panaga, dahil po nakakaagi ang mga jeep kapag nag-overflow na po ang tubig dyan sa Magaraw, Bumbon. Dapat iyo man po ang latawanan din na medyo dakulang pondo ang 3rd District. 2nd District, Bilaor, San Fernando. Tinarawanan man po sindang flood control project. Pero bakong arong kasing dakula ka na partido na bako man pong kadakula ang problema linda sa baha kung ikukumpara po sa ibang distrito digdi sa Camarines Sur. Hanggang kunya po, dahil po yan nasisimbang ni Fuentebella ang issue, hanggang kunyan, mga tugang, dekada na sinda nakatukaw sa partido, mayo pa pong tultul na hospital, mga eskwelahan, arong po kan community college,
Yan po kuta ang nire-raise na issue kasi importante po talaga, mga kabanat, ang school, ang scholarship, ang mga community college, ang hospital, ang health program. Imagine nindo po, dekada na nakatukaw ang mga 20 bilya sa distrito ninda. Distrito lang po bakong probinsya, distrito lang. 4th District. Ano day po ninda yan na aayos ang kasasanit nindang distrito na dekada na nakatukaw ang mga 20 bilya. Kung sinasabi po bagakan mga 20 bilya ng mga bilya perte, haloy-haloy naman da po sa probinsya, Paul pamanda po ki Congressman LRV, haloy-haloy naman da. Pero kung ikukumpara po nito mga tugang, ang probinsya is sakop niya po ang 5 distrito. Ang probinsya igwa pong 1,000 plus na barangay na sinusuportahan, including partido. Pero nakapatindog po ang probinsyata ng mga community college. Nakapatindog po ng mga health center. Kadakol pong mga scholar. Ano po dyan po sa partido, mga tugang, sa sarong distrito, dahil po naayos ka mga 20 bilya hanggang gunyan, nakaturukaw sila, na dekada na po sila na mamayagpag po dyan, mga tugang. Po baga? Si Zaldico. Ano si Zaldico? Chairman kang APRO. Dahil lamang nagtaram si Vice Chairman RD Pentebella sa sayang chairman na, Boss, ang 1st District, 2nd, 3rd, 4th, 5th, baka mabusad ng pondo ano ba yan? Mga ano yan? O sabi yun talang may plano ka mang kandidato, di nagpapugi ka. Kaya alam ba gagaro sa body language ni Pentebella, mayo siyang pakiaram sa ibang distrito digdi sa Camarines Sur. Inisip niya lang, distrito niya. Ba, tama man. Pero tama daw po na al 650 milyon ibuhos mo sa sarong distrito sala na di man po binabaha. Think of it, mga tugang. Isipon din do. Mas dakula pa po ang pondo sa 3rd District, non-3rd District, Naga City. Yaon po ang ang kasentruhan kan Camarines Sur. Yaon po digdan negosyo, yaon po digdan komersyo. Tapos pag-abot mong San Fernando, Bilaor, di ka makalaog, tabaha. Pag-abot mong Bumbon, di ka makalusot, tabaha. Dapat kung talagang pag nagmamakulong ka po sa mga taga Camarines Sur, nag-share ka, tig-share mo po ang sa imong pong pagiging vice chairman. Anong tama lang sa pagiging mong vice chairman kang APRO kung di man mapapakinabangan kang mga taga Camarines Sur? Anon mo man po ang pigpaparamalaki mong vice chairman ka kung di ka man makakatabang sa probinsya? Totoo, nagkakaag ka po din na pondo sa 4th District, sa distrito mo. Pero, 650 billion. Garo, abuso naman ngaya. Samantala ngaya ang 3rd District, Naga City, Kanaman, Magaraw, binabaha. Pag binaha na ang Magaraw, dahil na makaaragi si Haling si Ruma. Partido mga si Ruma. Si mga Haling Tinambak, dahil na makaaragi dyan. Dahil na makaireskwila sa Naga. Takanakaagi po bagang baha, mga tugang. Ang ibang banwaan sa Camarines Sur, mayo ng baha, malinig na, passable lang ibang tinampo. Pero ang Naga City, kanakaagi pong pagbaha, mayo po baga. Dahil po baga nakakakaralasi si mga aki. Kabaha pa sa mga tinampo. Kadakol pang laboy.
ang Naga City Public Market, perang simanang nilinig. Pero kung ikasaro kang Bicolano, taga-Kamsur, nagmamakulog ka para po sa, bako lang sa distrito mo, kundi po on 1st, 2nd, 3rd, 5th district. Magayuno na po bagang pool para papogi ining si Puente Villa na baka ngayon sa 2028 magkandidato ako, gamiton ko na ngayon sa kuyang pagiging vice chairman. Pero mayo man, maray po ko mga tugang kung vice chairman ka kang APRO, chairman mo si Zaldico, tadawa pa ngayon, wanted ko yan si Zaldico, gulpi man ngayon, di na rasamo niyo, hilingon mo nga yan, inigay tinampong ini, dawa nga si Zaldico, wanted, dawa nga may mga anomalya, pero ngayon si pati ng punig ni Samo, hilingon mo, ganda-ganda, dahil nga binabaha na. Through the effort of Vice Chairman Arnie Puente Villa, ay gayong-gayo na pong dawong partner. Ay inigay ang flood control na ni partner, ay tadawa pa kaya ito ngayang nadadalan mo sa mga pelikulang dilubyo, ay dahil ngayon ni magabang dahil ngayon ni magabang riprap na nita, ang nagpatrabaho ngayon kani through the effort of Vice Chairman on APRO Arnie Puente Villa. Dahil pa man po mayo man po, sayang mga tugang ang pagkakataon na yaong ka po sa appropriation. Yes, dapat mayo kasi nasayang na sandali. Pagkakataon. Hindi na po ang moment. Hindi na po ang sinasabing moment para magtabang ka sa mga taga-Camarines Sur. Malaki-laki mo na vice chairman ka o paralpak magal chairman din si Zaldico. Sayang, mga tugang, sayang. Tanda din itong istorya na Robin Hood gaya, dawa pa gaya sa biyuntang naghahabol, pero ngayon tinataw sa tao. Naligaw ka na istorya ni Robin Hood, partner. Ito gaya, pag may mga kabayo, itong mga panahon, hold up po nga ni Robin Hood. Pagkuha nga itong mga kwarta, itataw nga sa mga pobre. Sayang ang pagkakataon. Tadawa pa po, siguro, dahil sinasabing tama ang ginibo ni Zaldico, daw pa siguro ng parakuro ayan, pero napagayon nga ang Bicol, umalata sa Albay mga tugang, ultimong mga project ni Zaldico sa Albay, Garaba. Ultimong mga farm to market road, Bayo. Ang napakaray lang mga tinampo ni Zaldico, si farm to mansion road niya. Ay haloy na po yan digdi sa to mga tugang sa 4th District nangyayari. Yan pong mga farm to pocket road na yan, baka nagpauso pa nga ni kayo ng Puente Villa. Yes. Dahil po kita malingaw mga tugang. Kaya ako, may nag-istorya sa ko sa roda sa iimbestigahan mga tugang, ining poultry farm. Pag sinabi po ditong poultry farm, mga 45 days, ito mga pabawang manok. Ining poultry farm na niye, kakaiba ng poultry farm na ni sa Goa. Ini pong poultry farm sa Goa, sa barangay Lamon. Bagay kay Puente Villa ang barangay Lamon. Bako lang kakal kundi Lamon. Bagay di ki Ardi barangay Lamon. Igwa po dyan na napaka high-tech high-tech na poultry farm. Nakadagog na kong air condition yan yan sabing air condang poultry, believe ka na pero ini bako lang po ini air condition kundi iyo po ini pinaka high-tech na poultry entire Asia. Makukuha po yan dyan sa barangay Lamon, Goa, Camarines Sur.
Ano po ini? Ang sabi po ini pagsasadiri ni Zaldico. Oh. And paano po yan nakaabot sa gawa? Paano po yan nakaabot dyan sa Barangay Lamon? Haka muna po magsimbak. Pwede man lang magkaag si Zaldico dyan sa 1st District, din poultry farm. Pwede man magkaag dyan sa 2nd District, din high-tech na poultry farm. Sa 3rd, sa Calabanga, pwede man ka magkaag si Zaldico dyan. Ano? Ta sa Goa, Barangay Lamon. Barangay Lamon. Masiba. Ano ta dyan nagkaag si Zaldico? Din high-tech na poultry farm partner. Saro sa pinaka-high-tech na poultry farm sa Asia. Mga tugang. Si bago niya ni Fuentemilla. Maya ko sinabi basta yan na po kay Zaldico. Paano yan nakaabot? Yang high-tech na poultry farm dyan sa Barangay Lamon. Goa, Camarines Sur, mga tugang. Okay man, kung negosyo, okay po yan. Mayo po kitang question ta negosyo yan. Mayo po kitang mga tugang question kung yan po nag-agi sa mga proseso paano nagkaigwang poultry dyan sa Barangay Lamon. Kamong mga taga-Goa, ang huna nga ni hotel. Sisay man kaya ma-check-in digdi sa Barangay Lamon na mayo man kaya digdi mga turista. Mayo man kaya digdi mga tourist spot. Ang paka-entrada mga tugang, paka-entrada pa lang, ipapahiling mi po yan sa Indo Ipapahiling mi po yan sa Indo sa mga masunod na aldaw. Kaya sabi ni Fuentemilla, abangan ang susunod na kabanata. Sige, makikiuso man kita. Abangan po ang susunod na kabanata. Iyan pong poultry farm dyan sa Barangay Lamon, Goa, dahil mo po mamamaluan na poultry. Tapag sinabi tayong poultry, may hiling tatong mga ang pakabakod ka ni halang kawon. Bakod pa sila. Hula mo partner, resort. Hula mo partner, resort, ito pala ang laog, mga manok. Mga 45 days, poultry. Baka igwa pa dyan mga pambulang, di ko aram. Mayo po duman nakakalaog na iba. Mayo duman nakakalaog. Exclusive. Paano po nagkaigwa dyan si Zaldico din na ektaryang daga. Ektaryang daga. Paano po nagkaigwa dyan si Zaldico? Sisay ang kaulay niya. Siyempre, si Zaldico, chairman. Si Fuentemilla, mga vice chairman. Kamo na po, bilang vice chairman po na Appropriations Committee and chairman si Zaldico, dapat po mga tugang, sabihin na may mga issue sa insertions, may mga issue sa kung ano-ano pang mga anomalya. Pero sana digdi ko ta po sa Bicol, dahil niya pinabayaan. Dahil niya po ko ta pinabayaan ng Bicolano. Tadawa pa si Zaldico, isinusukakan na ibang lugar. Pero kung si Zaldico nang pangibo digdi mga flood control na bakong mga palpak, kung si Zaldico po nagbuhos digding pondo ta siya po ang nasa APRO and si Fuentemilla ang vice chairman ay baka igwa pong mga kababayan kita digdi na day maanggot ki Zaldico. Tadawa pa kaya wanted si Zaldico, dawa pa kaya nagdudulang, pero hinungol mo kasi pinag-ibo duman sa Albay ay gayununon. Sa Sorsogon ay gayununon gaya kan duman, flood control. Pinakamagiging tinampo sa Bicol, yaol nga sa Albay because of Zaldico. Ay pig-develop gaya ni Zaldico ang resort sa partido through the effort of Congressman, Vice Chairman on APRO, Arn Fuentemilla. Ay gayong-gayo na pong damugon. Pero urula ka mo.
Dahil na lamang po nindo inisip si mga kababayan nindo, pati si kapwa nindo Bicolano, kapwa mo taga 4th District, tinamtam mo. Sikreto nindong pigpalusot ang 6 billion. Ay, ano naman yung 20 bilya? Ganun ba sa day maaraman, mga tugang, na ang 6.5 billion, masisikreto nindang patago na tatarabtamon pa dikit-dikit. Ano naman lang po pala si 2nd District? Ano naman lang po pala si 3rd District, Naga City? Na binabaha. Duman sa Tigaon, dawa po, mayong baha sa taas ka bukid, pinagibuan flood control para lang po mapahiling na igwa pong project. Yes! Sa Tigaon, igwa pong flood control sa taas ka bukid. Para lang po maipahiling na may pinagibo pong flood control ang 20 bilya. Dahil po igwa sindang 6.5 billion, mga kabalat. Garel kampalo ni GMA, para lang makapaluwas po ni pondo, nagparapagiribong tulay, dawa mayo mang partner salong. Para lang po, mga kabalat, may paluwas si pondo. Yes. Aron po kayo kawalang hiya ang mga opisyal na ini. Ano po? Aron po kayo kabastos. Aron po sila kaya na katindi pagpaandar isip ang pag-uurulayan. Sa ikanakahiling, mayo malsalog, papakaganan mong tulay para lang makapaluwas ka ni pondo. Tigaon, mayo man baha, kakaganan mong flood control para lang makapaluwas ka ni pondo. Sa ikanakahiling. Kung yan, mataram ka, mapaimbestiga ka sa Kapitolyo ta may korupsyon. Tama na po, mga kabala, tama na ang politika. Ako abo ko sa mga politician, partner, na nag-iiriwal, abo ko kayan. Dahil naog ba ko sa mga politiko na nagtataraba, nahihiling ko nagtataong mga scholar, naog ba ko kayan. Ay, pero kung may tinabtab ka naman sa budget, may tinabtab ka sa flood control, 6 billion, mayo man baha sa partido. Dahil mo na lamang sinabihan na inigay si Gom Ilray, kaiwal ko ngayon ni si Gom. Ano daw ngayon kung ulay-ulay kita, kapi-kapi kita. Gom, ako, Vice Chair. I am the Vice Chairman of the Committee on APRO. Wala kang magagawa, Gom. Bibigyan kita ng pondo. Gusto mo? Araw kayo nagtirada. Araw kayo nagtirada. Ay, siyempre si Gom Ilray man. Hindi man niya pasali, man niya kanipalibasa ngayon, naging Vice Chairman lang, akala mo kung sino. Sige, bigyan mo ako ng project dyan, Araw kuta ka yan. Ay, si Congressman Luigi nga yata, apudong-kudaw ngayon sa Kongreso. Kaya bala mo ba sa Congress, Luigi? Congressman Luigi, come here. You know me. I am Congressman Puente Villa, Vice Chairman on APRO. Did you know that? Iba ka. Gusto mo na pondo? I am the Vice Chairman. Araw kayan. Ay, tanawa pa nagpapararambog kang kumang kang kulukoy ka, may tatabang ka. Iyon ba nga? Ay, tanawa pa nagyayabang-yabang ka. Basta magtao kang tabang sa tao. Mali ako nagyayabang-yabang ni Vice Chairman na ni. Pero mayo man nagyabang lang, mayo man ay tao. Kung bako ka man talagang pulungo kang arn-arn ka. Yes, ako po, mga tugang. Utrohon ko lang. Kung si mga opisyal itang iningzaldi ko, Arn Pentevilla, naging maray lang po sa inda pong obheto, yung objective ba, na, ako ngayon nasa chairman, ako ngayon chairman, ikaw ngayon vice chairman, i-priority ta, yung mga Bicolano. Sabi yun talagang hilang na nindong pagkamal, ang pag-ikit, pero sana naman, kuta, mga tugang, sana naman, dahil po din na pinabayaan ang mga Bicolano. Sabi nga ni sa kanta, babalik ka rin. Nasa dugo mo ang pagiging Bicolano. Natawa lang kang posisyon na napaka-importanting posisyon. Chairman kang APRO, Vice Chairman kang APRO. Pero dahil po nito ginamit sa tama. Ang sabi mga kayang kan mga pang natawa lang kang kayang responsibilidad, gabayton mo.
itama mo. Dahil mo ligawan ang mga nasa hababa. Kung ika po inangat, dahil mo po ligawan na maghiling sa ibaba pagiraray. Yes baga, iyo po baga. Dakulaon po baga kutang pagkakataon. Dakulaon po sana pagkakataon mga tugang. Naigwa kitang mga Bicolano na yaon po sa pinakamakusog na komitiba, Committee on APRO. Saro po sa pinakapusog, pinakamakusog na komitiba sa Congress, Committee on Appropriation. Bicolano, Zaldico, Fuentebella. Sinarayang po mga linda. Anong nangyari? Nagbinaraha, nagkawarara si flood control. Sayang. Sayang po. Kung ginamit po kaning duwang ini, ng Bicolanong ini, ansaid na pong pinairal po nindan sa indang pagiging sincero, pakumbaba, kung igwama po kitang issue ko niya sa flood control na paralpak, sana pag-abot naman sa Bicol, siyempre may mataram sa balyo kan issue ki Zaldico sa flood control, napagayon niya po ang Albay. Nakapagibo po din tulay. From Luzon to Bisaya. Nakapagibo po din mga flood control na zero flood. Mayong baha ka may hiling duman sa anong mga uran. Ay, pambira. Sayang. Sayang po si pagkakataon mga tugang na itinao digdiki Zaldico. And sayang po ang pagkakataon digdiki Arn Fuentebella na ginibo po Vice Chairman dyan po sa Committee on Appropriation. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oras mga partner is 14 minutes makalipas ang alas 8. Mabuelta po ang programang Radyo Banat. Standby! Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oy, ang oras, mga tsupaeng, eksakto na pong alas 8:21, 8:21, na din pagkaaga ang oras na yan, siyempre hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation, mga kabanat. Oy, mga dabarkads, mga mami, mga daddy, yaon na po digdi sa Naga City ang pinaka magayon, masasabi tang ano nga po digdi partner, pinaka latest sa mga design na subdivision digdi sa Bicol Region. Ini po ang Deca Asraya Residences, mga kabanat. Ini po yaon digdi yan sa Barangay Balatas, Naga City. Haraniyo po yan digdi sa BBS. Haraniyo po di sa Basilica Church, mga kabanat. Ini pong Deca Asraya Residences. Para sa mga kababayan na nakantabay ko dyan sa radyo, interesado, ini pong Deca Asraya, saro po ining 3-story unit, halangkaw siya, talagang mayo ka pong hadit, mayo ka pong haditan sa baha. At bukod po sa elevated, halangkaw po ining portion kan Barangay Balatas, is 3-story pa ining Deca Asraya. Kung ini po 3-story, may 5 bedrooms. Imagine nindo 5 po ang bedrooms, apat na magagayon na toilet and bath, dakula po ang car parking, tamang-tama sa 2 SUV, and may swimming pool ang sa inda pong clubhouse, mga tugang. Kaya kapag weekend, mga partner, the best digdi mag-chill. Harani po Deca Asraya Residences sa mga eskwelahan sa Naga, Ateneo, UNC, USI, Naga College Foundation, Naga Parochial School, St. Joseph, o anong pa po mga bistadong eskwelahan digdi sa Naga City. And harani po ini sa mga shopping mall, and resto bar, mga kabanat. Ini po mga tugang, soon to open, kaya kung ako sa Indo, magtataga-inquire na po ako sa Deca Office, Pangaliban Drive, Naga City. Si Benji Rivera,
Radyo Banat. And syempre, bation taan sa tuyang mga giliw na taga-subaybay. Ma'am Cora, good morning. Konting bulak Al sa kuyang beautiful, bulol dito mabait, school na neighbor kayo to dyan sa San Marcos. Kamusta ka na po, Ma'am Cora, ni Mrs.? Ano? Sabi sa ko ni Mrs. Kayo, haloy na. Medyo haloy na. Nahiling ko kaya si Ma'am Cora. roll ko Masakay kaya ko sa tricycle. Naghalat niya akong tricycle. Nahiling ko yung si Ma'am Cora. Naka-smile kaya sa ko. Ano? school Good morning kay Ma'am Cora sa imo pong family. Good morning. yes school bukol And speaking of neighbor, alsa kuyang mabuot, gwapo na gentle giant dating ika nga. Si Boss Eric Bugs. Boss Eric, good morning. Mayo ding aldaw. Mayo po kong mayo ding aldaw na day magdalal sa programang Radyo Banat. Bossing, good morning ha. And dyan po sa imong family, kimami mo, good morning. Sa mga tugang mo, good morning. sa school namin ay siguro Aber, 825, nasa linya si partner Ed Saliba. ang mga babong May shout out. Arogon niya si Tito Boyet. May shout out si Tito Ed Saliba. Igwapong nadakop na sarong suspect. Na nagtutulak po kan ipinagbabawal na droga. Arabot na po ang detalye na yan. Ed, good morning. BBS Banat Patrol. Okay, Sir Benji. Maray na aga sa gabos na Parantabay. Matrayom po si nangyaring bypass duman sa Banwaaning Ragay. Alam mo, bago na pala ang hippie duman, may nasisir na bagasala ang nagrebay si Major Julius Prima. Kuwan pa lang, masambulan pa lang siya duman sa Banwaaning Ragay. Alagad, kuyan tulos, naka-bypass tulos ni sarong persona duman sa Ragay. Kasog ba ini? Pagkaga, ang nangyari duman sa Banwaaning Ragay. Kuya nun ta, nagunggunta ang tingog ni Major. Successful naman, so naging operasyon ni nangyari yung alauna namin aga, October 23 ngunit na taon. Saan pong barangay, sir? Sa Zona 5, Barangay Banga, Ragay, Camarines Sur. Ang tabeling suspect, nanlaban po sabi sa sir o Deman? Daiman siya ng laban. Mga ano tabi sir si sinakwata? Mga nagkakura sa iya iyo sarong may fast money 500 pesos at tulong pieces of heat sealed plastic sachet containing white crystalline substance suspected as shabu. Mga pinatabi siya si Gramo ka? More or less, ang gramo niya is estimated weight of more or less 1.6 grams of suspected shabu with an estimated market value amounting to more or less 10,800 pesos. Ano ba sir na nakwata ng ibang bagay? May nakuaman po sa iyang lansitas o butterfly butterfly knife, and then ikaw mo po sa iyo nakuha na brown leather coin purse, asin ikaw man sa iyong nakuha na navy blue Technospark cellphone. Ang suspensado sir, nakasaya po ni sir? Ang suspensado
taga Zona 1, Barangay Katabangan, proper Ragay, Camarines Sur. Itong pangarap niya. Ang pangalan niya, ang pangalan kang suspect is si Mark Anthony Cueto Pastria. Inaabot siyang makmak 24 anyos. Oo, barangay, taga-barangay. Yan. Pero kuyampa na puyat pa si Major. Grabe ano, Yeah. dahil lamang sa sarungramo napupuyat ang mga pulis. Napuyat pa. Dahil lamang sa sarunggramong nadakop din na sa suspect na garo mariklamo na naman kani si Tito Buyit pag nadakop niya garo overprice na naman ni Tito Buyit 1 gram 10,000. 10,000. Pera ang sarungramo. Ay, ba Saro, si Baybas, pagkatapos pag-search, nakuha pa ng tulo, bali, 4 na sa O kaya nga ni, pera gramo, sabi niya mga 1.6. 10.6. 1 point. O kaya 1.6 gram. Oh. O di sabi niya Pero, 10,000. nagmahal na. Nagmahal Overprice. na ganun. Wala ko DPWH lang nag-overprice pati pala PNP no. Nagmarahan, nagtamakas ko. Garo ibang Dapat ko. presyo dyan sa Ragay. Saka, Alam mo. oy, ako, iba na pala ng chief of police. Iba na ang chief of Iba na. police. Iba na. Iba na. Sana ang pangapunan ta sa bagong chief of police. Si Sayngani Ed, ang bagong hepe. Police Major Julius Prima. Ali Kung- pala ng PTO. kung nagdadagong si Major Prima, sir, ang dapat nindong dako po dyan, si Agum ka dating municipal kagawad. Ito talaga, kung may kilo, igwa ito. Yes. Punto. Ay, kilo. 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 Ay. Oh, matindi to. Matindi to, partner. Lalong-lalo na ko dyan na sa iyang Agum, bako ng kagawad. Oh. Ayan ang matinding dakupon dyan sa Ragay. Haloy-haloy na yan. Kung yan na siguro iba ng administrasyon, dahil na napoprotektahan kan dating administrasyon, and syempre aram ta, dahil dyan matolerate si Mayora BJH, ano po. Ining bagong hepe kan na PNP Ragay, si Police Major Prima, sir, ako, duwang kamot ay sasaludo ko sa inyo, pati bitis isasaludo ko sa inyo, pambira pang nadakop ninyo ng Agum kan na dating municipal kagawad dyan, partner. Sana din na maluwasan mo niya na taon. Pambira, ang matindi kaya dyan na paring Ed, hindi po talagang public knowledge din dyan sa Ragay, partner. Ang kajabing-jabing kay itong Agum ni dating municipal kagawad, ang father-in-law niya Yeah. Yung papa ni municipal kagawad, saka alsaiyang Agum, alsaiyang husband, bangkajabing. Yes. Public knowledge yun dyan sa Ragay, partner. Dawa si say hapoton mo dyan. Kaya pala ni Bistado madakop-dakop, ano? Bistado yan. Madakop-dakop ta. Malakas ki dating mayor, malakas ki Mayor Tani Ramos. And ang kagawad ang Agum kagawad. Sige daw. And Nung syempre, na mayo na, ha? nung na mayo na sa pisto, baka kuya na, madakop naman niyo. Kaya si mga naging napundo. kaya si mga naging chief of police sa Ragay, araran po yan. Siguro madulas lang, partner. Siguro lang, maingat lang, paring Ed. Kuya, baka naalangan. Dahil man, Yung mga dati. siyempre kung ako police partner, siyempre, hindi ang pinaka magayon na accomplishment. Big time talaga ini. High value target talaga ini, partner. Yan ang hanap kan mga pulis Yan ang mga hanap kan PNP. Mga high value target, partner. Yung mga talagang ang Agum kagawad, negosyante. Negosyante kasi yan
Kaya matindi. Galas gali ko tanamayag pag yung persona dyan sa ragay na nadadakop hanggang mo dyan, partner. Ano? Sinasabay garo sa graba sagod sa baybay. O saka sa na fertilizer. Pintura. Kaya sana madakop yan kang PNP ragayin. Ano? Ito tabi, Sir Billy. Abangan tayan sa tema ni mga pundo mga pulis ragay na ini. Good na din makadarak yung mga nagtuturulak ng droga dyan sa kuyan sa Banuan ng ragay. Ayun din nila. Okay, masabi. Sige, ito yung pagdagdag na informasyon. Gikan ng Banuan ng Libanan, ako masig sa Liba. Basta Barita, sigurado. BBS Banat Patrol. Mabalos sa imo, Tito Ed Saliva, halipod dyan sa Banwaan kan Ragay. Ano po, ang bareta niya, ining nadakop na sarong 24 anyos na igwa pong 1.6 na gramo din siya mo, pero ang kantidad po is 10,000. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Grabe hard life partner. 1.6 estimated value pa lamang po yan. Iriba-ibang presyo kan PNP. Iriba-iba, garo lang yung partner tindahan. Garo lang tindahan. Duman sa Naga, ibang presyo. Sa Baaw, iba si presyo. Sa Pili, iba din si presyo. Lalo na sa Ragay, mas mahal partner. Sabi, na-recover is 1.6 pero ang presyo na po is sa mga almost 10,000 pesos. So, sana ang PNP Ragay di magpara burota-butahan partner. Huwag ko kayong magbulag-bulagan dyan mga sir. Lalong-lalo na po ining mga bagong opisyal dyan sa Ragay. Aram po nindo kung si Sayan tinutukoy ko na yan. Yan po, public knowledge. Nagwawala yan dyan sa Ragay. Nagpapaputok badil. Ultimong polis, mobile car, binanggaan. Dahil nakareklamo ang polis. Yes! Bangag-bangag po yan, sabog sa droga. Padulang na, maabot na si mobile kang polis. Ang ginibo partner, binanggan mismo si mobile kang polis. Nagpresintuhan pero di po nakasuhan. Huli pero di kulong, ika nga. Dahil po sa protektado yung tao. Ngunyan po, namayo na dyan si Mayor Taddy Ramos. Bako na pong municipal kagawad ng Agum. Sige daw. Hiligon ta po. Ining bagong chief of police kang Ragay. Ano po? Bako na pong okay lang kuta kung may bisyo yung taong yan na nagbibisyo, nagkukulong, dahil po nakakaperwisyo. Yes, iba pong mga arong kayan partner. Yung partner, solo lang siya. Kung bahala ka dyan, magluto-luto ka, magpatok ka ng kahoy, basta di ka po bang perwisyo. Ini si Agum ni Kagawad, matindi na ni partner. Pag nalulubat, sige, paputok badil. Yung nakakadakop. Paano mo masaway? Ang panugagan ka, Jami. Paano makataramti tumuyin? Di, saway-saway nung Agum mo ta, perming amats. Paano mo maliya pa yung masaway? Nakajaming-jaming ka. Paano po nindo masaway ang sarong nagagamit ng droga? Paano yung masaway kan Agum? Nakajaming-jaming is ang ama kan Agum niya. Ang ama mo. Hindi ko nindo yan. Namayag pag yan sa Ragay, haloy-haloy na yan dyan. Yes, haloy-haloy na po yan. Pati nakakabot nga yan digdi sa Naga City. Kaya lang dahil sa mga sir digdi sa mga adik sa Naga Hit. Dahil sa mga sir digdi, kung duman siga siya, digdi surugoon siya. Kung duman sa Ragay, siga siyang adik, pag-aabot niya sa Naga na dahil digdi naasiran sa iyang buho. Kaya duman lang siya sa Ragay. Dito lang ako. Iba pa lang mga adik sa Naga, mas matatapang.
Dito lang ako, mami. Dito lang ako, mama, sa bodega. Lagay tayo ng kwarto dyan. Kaya baga, sana, PNP Ragay, Major, Sir, bako naman pong kagawad si Kagawad. Dako pinalindo. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oras 8:39, babelta ang Radyo Banat, standby. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras, mga kabanat, eksakto ng 8:43, alas 8:43. Ang oras na yan, syempre atod sa tokan LYRR Realty Development Corporation. Sabi ka rin nag-text ako, aral daw G hanggang Banggi. Ano ni? Aral daw G hanggang Banggi ang pagpakarhay kan flood control digdi sa San Jose Partido. Puol kan ma-issue ang Ghost Project. Aral daw hanggang Banggi pa. Pinapakaray ang flood control dyan sa San Jose Partido. Siyempre magkakaaraman din. Paingalo iba din do. Beratsan, babalikan ko yan. Nasa linya lang si Mr. Shoutout, Tito Boyet. BBS Banat Patrol. Yetbo, good morning. Salamat, Kabinji. Maray na pagkaaga. Huli sa nagdadangadang na sarupang kasibutan, igdi sa tuyang lugar. O ining pigaapod na undas. Siyempre, kay Puan kan sa tuyang mga kababayan, paing gustong mga auto, tanganing di magkulang-kulang, may mga mapuruli, mabisita sa indang mahal sa buhay, may pinagamaritang apudan ang sa kuyang idol. Si Idol Generous Bulukon kan Bicol Central Station. Sir, maray na pagkaaga po sa programa po ni Benji Rivera. Good morning. Diyos Marinaldo, sa kabusapan ng programa, medyo maluwi lang po ang audio ni Idol Boyet, di kung gaya na nadangog, pero liwat, sa kabusapan ng programa nito, Diyos Marinaldo. Sir, Kuyan, Idol, kumusta ang mga bases dyan sa Bicol Central Station? Preparado na sa pag-abot kaining undas tabi, sir? Okay po, sa gabos pong kuya, usual, habi po nga kaya, sa piripirmita pong bigigibot taon-taon, nakalatag na po sa itong security plan, magpumpa pong Enero hanggang sa katapusan po kan Disyembre. Na ini po, nakada po magkakagawa po kita ng peak season, napigaputan ng peak season, ini po kasi ributan, nanulan tadakula po ang medyo dakula, pigasan tandakulang volume kan mga pasayro maarabot po tindi sa maurli po tindi sa tutong lugar. Iyon na po, ang mga bus companies po, medyo nagdagdag na po ng mga madagdag ng mga buses. And sa iba po ngayon, mga bus ngayon, tadigdi, nagkuroon na po special permit para makapagbiyahe from Naga City going to PITX, Cubao or sa iba po sa Metro Manila. Kaya po mo niyan, pagkatapos kang undas, antisiparon na po na medyo madagbang po sa tuyang pasahero. Opo. Ini pong, Kuyan, siguro patalidan tang sa tuyang mga kababayan na dahil magpagtangkil kung ining mga kolorom, kolorom na mga na mabiyahe dito, tibaad daiman pigahagad, magkaigwan ng rimalaso, lugi ang sa tuyang mga pasahero po tabi. Iya po. Sarap pa po, nakulang pasalamat kaya, pinagpagpagirunong po ko, Idol Boyet, na sa totoo lang po, dakula pong bagay ang tangkilikon ta po, inay pong mga satong mga lihitimong mga nagbabiyahing mga bases, data po pagpara kay malunat. Sabihin ta na po nga, hindi na nakatipid-tipid kita, sabihin ta pa kung nagtitipid, pero ang sasakyan ta masarong kulurom na bihikulo, ang pigkukenta po dyan, makaiwas po kita na data mapigahagat. Kung iningaling bus, dakulao na bihikulo, nandidiscuss siya, how much more kung salit na bihikulo. Sa kasaro pa po, may po yung insurance, di po kita naka-insure dyan. Ang mangyari kan baka ang mangyari, na-discuss siya kita, matiway pa kita. Samantala, iwa po kitang mga lihitimong mga bihikulo na kung saan tested na po ang mga driver ninda, ang mga doktor, ang kabus na empleyado kang bus na talagang magiboning maray, as in tama po ang talagang gigibon sa ano po pag nagbabiyahe.
Kaya iyan na lang po. Kaya sa gabos, pangapunan ko po sa gabos ng mga pasahero na tangkili kung po, ini pong mga lehitimong mga sasakyan ta pong pampubliko. Sir, ngunyan pong sigurado na mga pasahero ta maruso. Mayo po kitang nababalitaan o mayo po kitang dagdag pamasahe po, tabi, sir? Ay, mayo po pitawang direktiba ang LTFRB na magkakaigong paglangkaw ng pamasahe. Kaya lang po, may dagdag ko pa po, ini pong pagmati na naglalapuganta po na medyo nalangkaw. Actually po, ini po talaga si tunay na pamasahe. Kaya lang, ang pag nag-aabot po, kaya piga-abot ng Linsis o Tagluya, kadak lang po kay mga bus company, medyo binababa ng pamasahe. Kung man talaga nga na sabi kaya nga makakuha ang pasahero daw hababa. Kaya lang, pag nag-aabot po kay ang season, itinatama nila. Iyon po talaga si itong tunay na pamasahe na ipigtatao na kang LTFRB. Opo. Hindi naman po kita security kan terminal. Haloy kita nga dahil nakakabarita na igwang nagkawararaan dyan, ng bagahe, nagkaigwang ng durukutan o ano pa man na mga insidenteng araw po kaya tabi, sir. Iyo po, niniregard naman po sa satong seguridad. Kadak lang po na na-encounter tadig di po itong nakakawarlat na gamit. Pero regarding naman po sa pagharabunan, magdurukutan, kung kugyari ng oportunidad na ini, makapagpasalamat, may pa para po sa satong mga katugangan, mga kapulisan, lalo na po sa Station 5 na may sawa po sa pag-anduyog sa tuya, pagtabang sa satuyan seguridad, asin sa pagmantinir po kang gabos sa kayusan di sa Locam Bicol Central Station. Ini naman pong mga nakakawaralat, ang kadaklang po kaya dito nagmamadarali, may nakadakuldakol o surubrado ang mga bit-bit. Sabi nga na ikan, nagagi po ikan mga kasubaan po nga na ikan mga dispatcher conductor na andaradara kang pasahero, siguro na pambilog na taon na kaya nakakarilingawan na igwa pa pala silang mga daradarang iba. Iyo po. Kabinji, mayapot katabi kay Sir na Bulokon. Mayamang tabi, Tito Boyet, ingat na lang ang sa tuyang mga mabiyarahe ko dyan, dyan sa Central Business District, na sa mga na abutan kong terminal. Magayon ang CBD Terminal Tayet, digdi po sa Bicol, sa magayon pong terminal na naabutan ko, ini pong sa tuya digdi sa Naga City. Sir, thank you very much, Sir Henry Bulocon. Good morning. Ayo po, good morning, as in more power po sa inyong programa. Okay, thank you very much po sa Sir Idol Henry Bulocon kan Bicol Central Station. Aram mo, Kabinji, magayon na terminal talaga ay di sa Naga. Mahiwas, tranquilo, huli nga ni sa tabang kaining police station 5 na yaon mismo dyan sa terminal kan nasyudad ng Naga. Kaya lang naririsa ko yun, iba lang ha, iba. Ibang mga tricycle driver na nananaga sa pasahero, partner, yung mga galing Maynila namin. Oo, pag abot nga ni Igdi, magday na magtara-Tagalog. Mag-practice na ka mong Bicol. Pag nasa yaon pa lang ka mo dyan sa Quezon, magtaga-practice na ka mong Bicol. Pag sakay pa lang ng bus, mag-Bicol na. Pag nagtara-Tagalog ka mo, sigurado ang Naga Sentro sa Indo, 150. Pala yun nga ako nag-post sa Facebook, 150 na. Totoo yun. Sige siya, picturean itong plate number, body number. CBD to Sentro, dyan sa Bitsara, 150. Ay, pabira. Igaro na. Igaro, turista. Oo, kaya sa kanil ko para birbit-bit ka ni mga bag na binubutong. Ay, pabira, ay mga stroller bag, ay pabira, dating mo kayo artistahin. Luan-lugod ka mong maray kung namaluan ka mong terorista, tatay ka mo tatagaon. Ay kung turista. At nang si Inday nag-advance na, bakal lamang din mabisita lamang kita yung nakaburol, yaw sa sementeryo, nadali mong 150 si Inday. 150. Tumataginting na 150. Natawad? Inanggutan pa na siya kay itong mobile driver. Ay, kuya na ya. Lumang na sa iba. Ako sa kuya nga ya, 150. Naiiba ini. So, yung kabin dyan, karagdagan ta nga report. Si Boyet pa rin. Okay, salamat sabi Tito Boyet. Yan daw yun ang i-follow up mo minsan. Ining mga iba lang naman, dadadama yung ibang mga mabubuot ng tricycle driver. Yung iba lang naman. Okay lang po na medyo harahalangkaw. Pero pag nakikipagtawaran na po mga kamanat, pag nakikipagtawaran na, pasakayo naman po nindo.
nahihirak lang po ako. Kasi permi ako ngayon, kada masakay ako kay Ton in tricycle, medyo nakaka-experience ako. Dahil maggabos, dahil po gabos, na susupladuhan ka, biglang mahali, pag na kanya type. Pero igwaman po, kadakol bang kung mga na-encounter na mga tricycle driver na mabuot, yan, dinadagdagan ko na lang yan. Ay, thank you sir, thank you. Arong yan kaya pero kung dahil ka pangali nasakay, sa ka po, panganiban, mahali na lang yan bigla. Yung mga mayo pong modo. Kadakol po kaya digdi sa to, kadakol kayan, pero dahil ta ginagabos. Kaya sana sa mga amigo ng mga tricycle driver, medyo i-consider ta din. Yung pong iba ng mga kababayan, halimbawa gulping partner, gulping mga daradara, ultimo pating kudkudan dara. Ultimo kudkudan partner, daradara, maguta-guta na siya pag-abot sa Manila. Pambiro na niya sa Manila, mayong kudkudan. Maklase na kaya si Kuya. Kuya, maklase na duman sa Manila namin. Makinagos kaya kay auntie mo ha. Mabuot kaya duman kay auntie mo. Ito kaya si auntie mo. Medyo kaya mas stricto ito. Mabuot ka. Papaaram na. Ultimong kudkudan niya ipapadara. Magguta-guta ka kaya duman sa Manila. Si Benji Rivera. Radyo Bana. Dahil na kaya, magbakal na lang kamotong sa sachet na guta. Oras, 8:54. Si Benji Rivera. Radyo Bana. Hoy, inireklamo po ini dyan sa Naga City General Hospital. Actually, mga kandak, last Friday pa may mga may mga issue po akong priority. And sabi ko, igwaman ibang radio station na pwede mag-discuss kayo ni. Igwaman pong ibang radio station na pwede mag-discuss kayo ni. Oy, pero pabutan ko muna din na good morning si Uncle Bok. Uncle Bok nasa US of A. Ay pinahilingan na ang mansyon. Ang mansyon ni Boss Carlo sa ini Uncle Bok sa Maryland, USA. Naugba ko sa mga kababayan ta, lalong-lalo na kapag kabisto ko. Na nahilig tayong nag-aasinso sa buhay. Ay, ugbaw daw kayo. Hiling mo din mansyon ni Boss Carlo duman sa US of A. Ay, guwas siyang trailer truck. Itong trailer truck partner na kung ma-barbecue ka mo, ma-picnic, dahil mo na kayo po mag-cottage. Igwaw. May pick-up. Wow. Ang pick-up niya, Ford. Wow. Talagang. Boss Carlo, good morning. Si Boss Carlo Ray. Good morning. Gayong kadharong ni Boss Carlo pinahiling. Kung mabakasyon na ako duman, ay open na sa iya. Kaya lang, padarahan mo kung ticket. Aron ka mga number cards, pag inalok kayo, dahil ka magduwa-duwa na, nag-alok siya, nag-invite, pero kung madumang ka na dahil kaping invite, na mga sarong simana ka, mag-hotel ka na lang, magturong ka na lang dyan sa atin. Pero kung mabarabakasyon ka sa US, na may nag-alok partner, aron ki, oy, good morning pa lang ki, amigo ko, ki Jam Miranda, ki Jam Miranda. Si Jam, sabi sa ko ni Jam, amigo kong amigo ko ni, halat ka kaya duman G ni Hermano sa Las Vegas. Uy, sabi ko, pambira gagayo ng dagugol. Pag ika kaya G ng pa Las Vegas, yaon nga duman ang may apod duman may apod duman ng garo mga hotel, saradit na kwarto na garo pinaarkilahan. Kaya good morning. Pag napadpad ka kaya sa US of A, dumanan mo kay si Hermano, taging halat ka. Si Randy, Randy. Si Randy Miranda. Bistado yun din sa Naga City. Gwaping siya, ni Pogi. Ang tugang niya, si Jam Miranda, kabats ko. Yan, kabats ko sa UNC.
Pero ang nabarkada kong maray, si Randy. Ano po? Si Randy. Ano po? O kaya sabi niya, Yit, sabi niya, pang nagpa-US ka gaya, dumang ka gaya sa ko. O, iyo man ini si Uncle Bok. O imbitado ka gaya ni Carlo. O, pambira. Don't worry, Uncle Bok, na matipon-tipon kitang pamasahin. Baka na problema sa dadagusan. Ano? Baka ka na problema. Saka inaalok ka man. Ano? Ini-invite ka. May problema dyan. Basta inaalok. Ano? Good morning dyan sa US of A. Oy, inireklamo po ini dyan sa Philippine Naga City General Hospital. Ini na pong steel ramp. Ako daw kaya ini steel ramp na din. Dapat daw kaya ka ni partner. Ang paka-elevate, ano po, ang paka-elevate is yung tama sa nama lang daw. Ang steel ramp na ni partner, garo ang nag-design, garo itong nagkakawat sa motocross. Ano naman eh, ang maaragi po dyan, naka-wheelchair, naka-stretcher, pero ini na ang steel ramp digdi sa Naga City General Hospital, mga kabig. Garo ang nag-design, itong mga nagpapalupad mga motor, si mga nagrarampa. Kaya sabi ni Mayor Lady, cannot be! Magkaan kita din special task force para matutukan masolusyonan niya problema dyan sa Naga City General Hospital. Kanakahiling na ang steel ramp partner bukod sa garo ka na malupad sa aeroplano. Itong garo ka marampa sa nakamotor ka. Yung mga nagmumotocross, arong na kayo napaka-design. Garo sabi ni Kagawad, sabi kan sa Rong City Kagawad, ay overpriced na naman ngaya, Mayor. Garo ngaya sinag-design ka ng steel ramp sa Naga City Hospital. Garo ngaya bako mal ngayang engineer. Kung engineer kaya garo school bukol. Garo kaya ang paka-design, garo kaya may motocross. Bishek! Sa happening at sa pagkawa, sigurado ang mga pabongga, hindi na sure ang pagpasahan. Oy, Friday man ha, shout out! Family Brioso, kina Aldrin, Tantan, Jingjing, Ariel, Monet, and Greggy. Saka kay Lolo Tani Idol. Good morning! Boss Benji, happy weekend. Permi kami nagdadagong digdi sa Kamuning. Kamuning! Kamusta na lang po ang pamilya ko dyan sa barangay Magsaysay, Tinambak. Jake Arellano. Kamuning, Manila thank you. Permi na po nagdadagong. Thank you. Dito na nga. School bukol. Yan po, Kabidji, ang hinahalat ko. Ang laban ulit kan Villafuerte sa Puente Bella sa pagka-governor. Wow. Garo si Arne Puente Bella, garo habo maglaban ta. Sayang nga vice chairman ka. Pagkakataon mo na, ako nang bahala sa flood control nito dyan sa Limanan. Wale. Sayang ang pagkakataon. Sayang naman. Dito ay terrible, dito'y buhol. Ay, sa pangarap po kan tropa, kan Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talahapit ang kasaindong mga radyo. Nakaibanan ta si Tito Boyet, si Tito Ed Saliva. Sa technical, Boss Ariel Camarote, Boss Stephen Fabis. Sa mga Damarkads, sa mga Big Boss kan BBS, ka Ma'am Nelly, thank you very much. Ma'am Lalaine, ka Ate Joy, Ate Sherry, sa admin kan BBS. Makatugang, ako si Benji Rivera, mabalos kan sa inyong pangkantabay, basta bareta sigurado, labanan ng fake news. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Sa umaga,
isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Mateo 16:24.